Ito ang ikalawang bahagi ng Ahas sa Robinson. Kung hindi nyo pa napapakinggan na unang bahagi, mas mabuting pakinggan nyo muna para mas maintindihan nyo ang ikalawang bahagi. Simulan na natin. Humakbang siya pabalik, papunta sa janitor. Papalayo sa madilim na lagusan. Pero bago pa siya makatakbo, biglang sumara ang pinto sa likod nila. Hindi ka na makakaalis, Karen. Napalingon siya. Nakatayo pa rin ang nilalang, nakangiti. Habang ang kanyang dilaw na mata ay kumikislap sa dilim. Oras na para malaman mo ang totoo. Biglang sumakit ang ulo ni Karen. Para bang may isang bagay na pilit pumapasok sa kanyang isipan. Mga larawang naglalaro sa kanyang diwa. Mga imahe ng isang madilim na silid, malamig na sahig, at mga aninong nakapalibot sa kanya noong siya ay bata pa. Isang babae, umiiyak, hinahawakan siya. Isang nilalang na may dilaw na mata, nakatingin sa kanya. Isang boses. Dalhin mo siya. Itago mo siya sa kanila. Napaluhod si Karen. Ano to? Lumapit ang nilalang at marahang hinawakan ng kanyang pisngi. Sa pagdampi nito, parang nagising ang isang bagay sa loob niya. At doon niya naintindihan, siya ay isa rin sa kanila. Siya ay hindi ganap na tao. Ang kanyang dugo ay may lahi ng mga nilalang sa ilalim ng mall. Mga nilalang na itinago mula sa mundo. Hindi, sigaw ni Karen. Pilit lumalaban. Tao ako. Isa akong tao. Ngunit sa kanyang loob, may isang bahagi ng kanyang katauhan na hindi niya na maitatanggi. Isang bahagi na hindi siya ordinaryo. Daang-daang nag-iba ang kanyang paningin. Mas lumalim, mas luminaw. Ang kanyang pandinig ay naging mas matalas. At ang kanyang balat ay tila mas lumamig kaysa dati. Nakita ito ng janitor. Labanan mo, Karen. Sigaw nito. Labanan mo, Karen. Hindi ka nila pag-aari. Pero nakangiti lang ang nilalang. Hindi mo na siya matatakasan. At bago pa siya makapagdesisyon, nagbukas ang madilim na lagusad. Isang puwersa mas malakas kaysa ano paman ang biglang humatak sa kanya. Sumigaw si Karen. Ngunit ang sigaw niyang yun ay hindi na sa mundo ng tao narinig. At nang bumalik ang katahimikan sa basement ng mall, wala na si Karen. Madilim, tahimik. Ramdam ni Karen ang lamig ng hangin na dumadampi sa kanyang balat. Ang kanyang katawan ay tila nakalutang sa kawalan. Hindi sigurado kung siya ba ay gising o nananaginip. Unti-unti bumukas ang kanyang mga mata. Ang unang bumungad sa kanya ay isang malawak at madilim na silid, puno ng mga anino na gumagalaw sa bawat sulok. Ang sahig ay gawa sa lumang bato at ang mga dingding ay puno ng mga ukit ng kakaibang simbolo. Mga simbolong tila pamilyar sa kanya. Kahit hindi niya alam kung paano. Sa gitna ng silid, naroon ang isang nilalang na may dilaw na mata. Nakatayo at nakangiti sa kanya. Maligayang pagbabalik, Karen. Napahawak siya sa kanyang ulo. Bakit parang may kakaiba sa kanya? Dahan-dahan siyang tumingin sa kanyang mga kamay at nanlaki ang kanyang mga mata. Ang kanyang balat
ay mas maputla kaysa dati. Ang kanyang mga kuko ay humaba, tila matutulis na itim na kuko ng isang nilalang. At sa kabilang bahagi ng silid, may isang lumang salamin. Dahan-dahan siyang lumapit. Nang tignan niya ang kanyang refleksyon, napaatras siya sa gulat. Ang kanyang mga mata, hindi na sila katulad ng dati. Dilaw na ang mga ito, katulad ng nilalang na nasa harapan niya. Ano? Ano ang ginawa niyo sa akin? Bulong niya. Ngumiti ang nilalang. Wala. Ikaw lang ang nagising. Ang tunay mong anyo. Ang tunay mong pagkatao. Hindi. Hindi ito ako. Nanginginig niyang sigaw. Pilit niyang inaalala ang kanyang dating buhay. Ang normal na mundo. Ang kanyang pamilya. Ang kanyang mga kaibigan. Pero parang unti-unting naglalaho ang mga alaalang yun. Napapalitan ng iba. Mga imahe ng isang mundo sa ilalim ng lupa. Mga nilalang na may matatalim na mata, lumalakad sa dilim, mga halakhak na hindi pang tao. At isang tinig sa kanyang isipan. Ikaw ay isa sa amin, Karen, noon pa. Sa sulok ng silid, bumukas ang isang lumang pinto. Sa loob nito, nakita niya ang isang hagdan, paakyat papunta sa liwanag, papunta sa mundo ng mga tao. Kung tatakbo siya ngayon, baka makalabas pa siya. Pero sa likod niya, naroon na nilalang, nakamasid. Piliin mo, Karen, manatili sa dati mong buhay o yakapin ang katotohanan. Nanginginig siyang tumingin sa kanyang mga kamay, sa kanyang refleksyon. Ano nga ba siya? Tao? O isang bagay na mas matagal nang nakatago sa dilim? Sa isang saglit, huminga siya ng malalim at nagpas siya. At sa loob ng madilim na silid na yon, may isang nilalang na ngumiti. At may isang pinto na dahan-dahang sumasara. Nakaharap si Karen sa dalawang landas. Sa kanyang harapan, ang hagdan papunta sa liwanag. Papunta sa kanyang dating mundo. Sa normal na buhay, ang kanyang kinalakhan. Sa kanyang likuran, ang nilalang na may dilaw na mata, nakangiti, naghihintay. Ang anino ng kanyang nakaraan, ng katotohanang pilit niyang itinatanggi. Ano ang pipiliin mo, Karen? Napalunok siya. Ang kanyang puso ay mabilis ang pintig. Ngunit sa kabila ng takot, may isang bagay na bumubulong sa kanya. Isang tinig sa loob ng kanyang isipan. Alam mo na ang sagot. Huminga siya ng malalim at dahan-dahang tinalikuran ng hagdan. Naglakad siya pabalik sa nilalang. At sa bawat hakbang, naramdaman niya ang pagbabago sa kanyang katawan. Ang kanyang balat ay unti-unting mas naging malamig, mas makinis, hindi tulad ng balat ng tao. Ang kanyang mga kuko ay tuluyang tumalim, kasing talas ng itim na obsidian, at ang kanyang mga mata tuluyan ng naging dilaw. Siya ay nagising. Nakangiti ang nilalang. Tila isang guro na matagal na naghihintay sa pagbabalik ng kanyang alagad. Ngayon, Karen, handa ka na. Sa isang iglap, bumukas ang isang lagusan. Hindi patungo sa mundo ng mga tao, kundi sa isang madilim na bahagi ng ilalim ng mall. Isang lugar na hindi pa niya nakikita. Mula rito, lumitaw pa ang iba pang nilalang. Mga anino na may dilaw na mata, tahimik silang nakamasid sa kanya, naghihintay. At sa sandaling yun,
Alam ni Karen ang kanyang papel. Hindi siya biktima. Hindi siya takas. Siya ang susunod na tagapagmana ng dilim. At habang ang pinto ng ordinaryong mundo ay tuluyan ng nagsara, isang huling bulong ang lumabas sa kanyang labi. Oras na para bumalik sa tunay kong tahanan.